Mapalad ang isang bayan na ang Panginoong Hesus ang kanyang Diyos at tagapagligtas. Anuman ang kanyang daanan na mga pagsubok ay malalampasan. At kung ang Diyos ay maaaring maging Diyos ng isang bayan, marapat lamang na siya ay maging Diyos din ng bawat isang puso, ng bawat isang individual. Napakarami po na nagsasabing sila ay nananalig sa Diyos, sila ay makadiyos, subalit nagahari ang takot sa kanilang buhay at pinagaharian sila ng kung ano-anong mga masasamang bunga ng takot. Meron pong isang karakter sa isang pelikula na nagulat ako at sinabi niya, the fear of loss is a path to the dark side. Ang takot daw na mawalan at takot na matanggalan ng anumang bagay ay maaaring maging daan patungo sa isang madilim na bahagi ng pagkatao ng sinuman. And I said to myself, it's a very biblical concept. Kaya napainam itanong sa ating sarili, malaya nga ba tayo? Sapagkat kung tayo may mga kinakatakutan, lalo't kinakatakot na mawala sa buhay, hindi nagiging ganap ang kalayaan. What do you fear to lose? Ano po ang kinakatakot ninyong mawala sa inyong buhay? Panginoong Diyos, salamat po sapagkat kayo'y malapit sa aming puso. At sa lapit na ito, Panginoon, kami humihiling na mangusap po kayo sa amin. Nawa kayo ang maging tunay na tagapagsalita. May you accomplish your holy purpose for gathering us today, and may you accomplish that purpose in our individual hearts as well as in our collective fellowship. We pray, Father, that you may be our speaker. Through our Lord Jesus, we ask that you use your servant as your footstool, as your instrument. Lift up yourself and bless your people. Deliver us from ignorance. Deliver us from fear. In the name of Jesus, we ask. Amen. Ano po ang ikinakatakot ninyong mawala sa inyong buhay? What do most people fear to lose that can lead to the so-called dark side? The fear to lose anything that can actually lead a person to commit sin. Unang-una, people are afraid to lose their physical life. Yung buhay na ito, takot na takot mawala, kaya nga mayroong handang pumatay, may handang magnakaw, may handang mandaya, mabuhay lang siya. Also, people are afraid to lose other people or their loved ones. Ang problema sa pag-ibig, pag umibig ka na takot ka na mawala ang iyong iniibig. Nagkaroon ka ng anak, ayaw na ayaw mo nang mawala ang iyong anak. Nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng kaibigan. We are afraid to lose our loved ones. People are also afraid to lose material possessions. Kaya mga kotse may mga alarm, ang mga manibela ay nilalak para huwag manakaw. Ang bahay nilalagyan ng mga bakod, gate, alarm. Ang mga bag may lock dahil takot na takot tayong mawala ang ating material possessions, especially money. People are afraid to lose their means of production that brings them the material possessions. So people are afraid to lose their jobs, land or capital, influence or power that brings money or material things. People are afraid to lose power. That's why there are people who taste being powerful and never want to give it up no matter what. Pag nakatikim ng konting kapangyarihan ay nahihibang, nalalasing at nagiging addicted to power. That power may be physical, it may be financial or economic, it can be social and psychological power over other people, but people are afraid to lose power. Kaya kuminsan kahit sa politika may nagbabarilan, nagpapatayan kasi ayaw nilang mawala ng kapangyarihan. May mga nandadaya sapagkat gusto nilang manatiling may kapangyarihan. Merong mga gumagawa ng masama sapagkat ayaw nila na mawala ng kapangyarihan. People can also be afraid to lose prestige. So they resort to lies, to cover up mistakes. They hire public relations people to make an image for themselves because they want to continue being prestigious and honorable and prominent, even though that may not be true. People are afraid to lose pleasure, especially providers, sources of, and tools for pleasure. Ayaw na ayaw natin pag nakalasap na tayo ng konting sarap, ginhawa, na mawala pa yon kahit kailan. Pag nakatikim na ang tao ng air-conditioned room, ipaglalaban na talaga na lagi siyang merong air conditioner kahit hindi na niya makaya. Pag nakalasap na siya ng sarap, ng mga bisyo at layaw, handa ng ibenta ang kaluluwa, maituloy lang ang pagpapasarap.
Also, people are afraid to lose their physical attractiveness, especially their youth or beauty. So kung napapansin nyo pa, puro P. But among others, marami pa namang iba that people don't want to lose. But people don't want to lose physical life, people, possessions, power, prestige, pleasure, and physical attractiveness. That's why people will go through all kinds of surgery, all kinds of procedures, just to look 30 when they're actually 70. Hanggang ang puso ay makarating na sa pisngi, kapapataas ng balat. Pwede. Now, what do people do to prevent or stop such losses? Which is really the heart of the matter that we like to discuss. Among what we have said, there are still things that people would like to keep or they don't want to lose. But what people do to prevent or stop such losses can be very, very interesting. Because this, what the people do, can lead to the so-called dark side. First of all, people worry. The most fruitless endeavor that anyone can embark on is to worry. To worry about life, to worry about safety, to worry about aging, to worry about things. And then to toil. To toil endlessly and obsessively. To make and to gather more and more money, more and more possessions, so that they will be feeling more and more secure. Yan po ang ginagawa ng tao para maiwasan na mawala ang mga gusto niyang tangkilikin at hawakan sa buong buhay. Mag-alala o kaya magtrabaho ng walang humpay. People become greedy. They become selfish, unkind, even oppressive to others. Dito po nag-aaway-away ang mga pamilya, mga magkakapatid na hindi naghahati-hati ng tama sa dapat paghatian because one of them would like to have more than others, probably more worried than others about the future. People become self-seeking, self-promoting. People become vain. Also, people destroy themselves. And in the process, they can also destroy others. Marami tayong nababalitaan na sa pagtatangka na magpa-opera para gumanda na mamatay sa operating table. Nagkakaroon ng mga complications. Sa pagpapabanat ng muka, hindi na makabahing o makatawa kasi mapipilas ang muka. Nakakatawa sa biglang tingin, pero nakakaawan mo po yung nakaganon lang. Tawang-tawa na ako, tumigil ka. Hindi ako makatawa. Mapipilas ang mukha ko. You know, the pathetic things that happen to people just because they like to remain young-looking. When even the creases on our skin and our face can become trophies and evidences of a life well-lived. People destroy themselves and others, especially when people become jealous. Because when you don't want to lose something, you become jealous. Now, what does the Bible say and teach us concerning such obsessions and fears? Salamat na lang at ang Biblia ay maraming sinabi tungkol sa mga bagay na ito na hindi natin kailangan maligaw sa pag-iisip at pagbubulay-bulay sa ganitong mga pandarayan ng sanlibutan. First of all, the Bible teaches us, do not love this world too much. Huwag sobrang mahalin ang mundong ito. Bagamat dapat mahalin, dapat tangkilikin, dapat pag sumikapang ayusin, linisin, pagmalasakitan, do not love life in this world too much. Because you are just a pilgrim. You are just passing through. Dumadaan lang tayo sa mundong ito, hindi tayo dito magtatagal talaga. James 4:14, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ano daw ba ang buhay? Isa ka lang usok na nandyan lang sandaling-sandali, ilang saglit, at pagkatapos ay nawawala. Hebrews 9:27, man is destined to die. Whenever I am asked to deliver a message in a funeral, in a wake, I always have a little regret inside of me. And I always think it would have been better to deliver this message before their loved one died. Isa po sa mga burden ng puso ng inyong lingkod, ihanda ang mga anak ng Diyos, ihanda ang mga tao sa pagharap sa mga kapaitan ng buhay. Isa dyan ay ang kamatayan ng mga mahal natin sa buhay dahil tiyak na darating yun. Mahirap magbigay ng ginhawa, ng comfort sa isang taong kaharap niya ang bangkay ng kanyang mahal sa buhay. Dapat yon, bago pa man mangyari yon, nakahanda na ang ating loob sapagkat tiyak na mangyayari.
The Bible says man is destined to die. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So anything that is physical only, anything that is fleeting, must not be loved too much. That should also include people. Do not love people too much. Baka mamaya ipamalitan nyo, sabi ni Pastor Ed, huwag na daw tayo magmahalan. Love people, but do not love people too much. Because they can become your idol, they can become your God. And if you love people too much, and if they leave you, if they fail to love you back, what will happen to you? Or they love you back, and they are so good, and then they die, what will happen to you? That's why even in the Bible, when Abraham was tested by God, the test was so severe. Matagal na walang anak si Abraham, at nung nagkaanak siya, kaisa-isang anak sa kanyang asawa na si Sarah, ay sinubok siya ng Panginoon. Genesis 22 verse 2. Then God said to Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, sacrifice him there as a burnt offering. Matapos manalangin si Abraham ng katagal-tagal, at nung siya ay 100 years old almost, ay binigyan siya ng isang anak. Nung ang anak niya na ito ay mga 10 years old almost, sinabi ng Panginoon, gusto ko, itali mo si Isaac, ialay mo siya dun sa altar, sunugin para sa akin. Sumunod si Abraham. It's a very, very interesting test. Could it be that God wanted Abraham to be sure that Isaac has not replaced God in his heart? Dahil pag nagkaroon ka ng anak, pwedeng mapalitan na ang lahat. Pati asawa na papalitan pag may anak. Yung anak ko, pagka mabuti ang grades. Yung anak mo, pagbabagsakin. No? Pero anak ko, maraming mga asawa nagsaselo sa anak dahil parang nalimutan na siya ng asawa niya mula nung nagkaanak. Lalo siguro ko 100 taong ka naghintay. Tapos ngayon, hihingi ng Diyos. Sinunod po yan ni Abraham. At to make a long story short, when they were already on top of that mountain and he bound this little boy and he was about to slay him, to offer him, an angel of the Lord stopped him. At sabi sa kanya sa Genesis 22:12, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Gaano po karami sa atin ang babagsak sa ganitong uri ng pagsubok? Ipagpapalit ang Diyos, ipagpapalit ang pananalig dahil lang sa pag-ibig sa kapwa-tao. Kung minsan hindi pa nga anak, girlfriend pa lang, boyfriend, nahikayat na lumayo sa Diyos. Matthew 10:37, from the mouth of the Lord Jesus, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. As I have said before, I have had struggles about these ideas that God wants to be always number one. But the Lord over time made me realize that it is out of His goodness that He wants to be our first love. Because anything or anyone that we love can be the source of our pain and sorrow, especially when that anything or anyone is taken away. But because God is eternal and God does not leave us nor forsake us, and that God is never unfaithful, then God wants to be our first love, because when God is our first love, our heart is secure. Hindi pala pagiging makasarili niya yon. Para tayong mga magulang ngayon, kung pwede na lang na, anak, huwag ka nang umibig niya kay bigote, tayo na lang na pamilya ang magmahalan, kasi parang nakikinig-kinit akong dudurugin niya ang iyong puso. Kaya pala gano'n ang magulang. Dahil gusto mo ipagtanggol lang yung anak mula sa mga hirap at sakit na maaring dalhin sa kanya ng pag-ibig sa kapwa-tao lamang. Kaya napakahalaga na ang Diyos ay unahin. The way we love people, and even the intensity with which we love them, is only a habit. You love people so much because you have decided one time in your life that you're going to give your all and that you're going to love this person so much. But you can decide to love God the most and then love other people next. So that when these people come or go, you will be affected but not shaken. You may feel some sadness, but you are not going to be broken because your number one is the Lord, who never leaves you nor forsakes you. Kaya sabi sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength.
Huminsan po pag kami mga namatayan, o kaya may sakit ang kanilang mga mahal sa buhay, tapos lalapit sa akin yung mga tao, halos madurog ang puso ko sa awa sa kanila, dahil parang guguho ang mundo nila pag nawala ito o dahil nawala ito. Ibig-ibig ko lang sabihin, kasi naman minahal mong sobra. Minahal mo dapat, pero hindi higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Na gayong nawala siya sa iyong buhay, gusto mo magtirintas kahit kalbo ka. Nakatingin ka sa lumulubog na araw, kahit gabi na. Kasi sobra ka nagmahal. Gaano karaming mga magulang ang napakaganda ng paninindigan sa buhay na nasira lahat dahil sa pag-ibig sa anak. Gaano karaming mga amor propio at dangal ang niyurakan, binaliwala dahil sa bulag na pag-ibig sa tao. Gaano karaming tao ang nasasaktan, ninanakawan, pinapatay pa nga ng mga gustong magbigay sa mga mahal nila sa buhay. Nakakakita kayo kuminsan ng mga pumapatay, nagdanakaw dahil para mapag-aral ang anak. Dahil sa pag-ibig sa anak, isasangla ang kaluluwa. Mahalin natin ang tao, subalit dapat bilang mga nilalang ng Diyos, alam natin ang hangganan ng pag-ibig dito. At nang sa ganun, hindi tayo sobrang kawawa. We love people, but we must set boundaries and set limits so that our holiness, our righteousness, and dignity will not be compromised. Loving people too much. When you love God the most, you are secure. Sabi sa Joshua 1:5, I will never leave you nor forsake you. Another way to deal with such fears is do not be attached to material things. Do not be attached at all. When it comes to people, let's be attached, but not too much. But when it comes to things, do not be attached at all. Luke 12:15. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. If the Lord gives us nice possessions, nice, enjoy them. But if they're not there anymore, don't chase them. If they are there, salamat. Pagka wala, salamat din. 1 Timothy 6:9-10, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kung may pera tayo, salamat. Yuyuko ng kaunti, magtatrabaho para magkaroon yan, pero hindi tayo lumalampas sa mga hangganan na itinakda ng Diyos para lang magkaroon. Hindi tayo nakikipagsira sa ating mga kapatid. Hindi tayo nakikipag-away sa ating magulang. Hindi tayo nakikipag-away sa ating mga esposa at esposa dahil lang sa material things. Don't be attached at all. Practice detachment. Practice independence. When you love a certain pillow too much, try sleeping some nights using other pillows. Because you're going to be too used to that. And it will become your idol that you cannot go anywhere anymore without it. That's why it is important to go on retreats, to go on camps, so that we can go back to being Spartan, so we can declare independence from the comfortable things we get used to. Because if you begin to love the things that give you comfort, you will become their slave. Hindi dapat kasanayan. That's why it is important to learn to be contented. I never said, learn to be dreamless or goalless, but learn to be contented. When you do your best within what God allows, then enjoy the fruits of your effort. But never stoop too much, too low for anything. Philippians 4:11-13, Paul says, I have learned to be content whatever the circumstances. Why? Because I can do everything through Him who gives me strength. Ang lahat ay nagagawa sa tulong ng Diyos. Ang lahat ng kulang ay nalalampas at napupunan. Ang lahat ng hina ay napapalakas sapagkat may Diyos tayo sa ating puso. Another way that we can avoid being slaves of these things, do not seek and love power, especially power over people.
History is replete with men and women who have had nearly absolute power. But how did they end their earthly lives? Sa kabila ng pagbubunyi, pagsunod, halos pagsamba ng mga tao sa kanila, anong uri ng wakas ang kanilang hinantungan? Kaya sabi sa 1 Peter 5:3, huwag tayong magnasa na maging Panginoon ng ating kapwa. Because power over other people corrupts. And as they say, well, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. It's always good to have checks and balances. What happens to people when they can do nearly everything they want to do? They self-destruct. Look at how the Roman Empire destroyed itself because of its excesses. Look at how nearly all civilizations reach an apex of prominence and wealth only to self-destruct. Poverty can purify the soul more than wealth can do. That's why even the lack of many things can become a blessing. Look what happens to people without taste that have money. They can only afford bad taste. It's terrible. Kaya dapat po ay nakikita natin, ano nga ba ang kailangan ko sa buhay? Maging ang mga anghel na nagrebelyon, they were corrupted because they were beautiful. Even Lucifer was corrupted because he was brilliant. Power corrupts. Ezekiel 28:17, you corrupted your wisdom because of your splendor. Mahirap harapin ang karukhaan, subalit sa maraming tao, mga kapatid, mas mahirap harapin ang karangyaan. Maraming nakakaya na humarap sa hirap, pero maraming tao, hindi nila nakakaya na maging mayaman o makapangyarihan. Sila'y winawasak nito. Seek spiritual power to control oneself, to subdue oneself. Kung meron tayong kailangang supilin, hindi ibang tao, kundi ang sarili natin. Romans 7:18-19, I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. And you think some criminal is speaking here, but this is Paul who was saying it. Sabi niya, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong gawin ng tama, pero ang nakikita kong nagagawa ko lagi, yung ayaw kong gawin na mali, yun ang nagagawa ko. Kaya ang kailangan natin supilin ang sarili. Romans 7:24-25, his conclusion, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Because through Christ, we can be successful. We can overcome. Kaya sabi, I can do all things through Christ who gives me strength. And the gift, the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:23, among others, points to self-control. A person who can control himself by the grace of God is a person that can shape his destiny. Self-control is important. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, I beat my body and make it my slave. Can you imagine making your body your slave? Pag sinabi mo sa body mo, hindi, masama yan, susunod siya. Itong gawin mong mabuti, susunod siya. Gaano karami po sa mga tao ang alipin ng kanilang katawan na ang totoo, yung katawan nila ang amo. Sabi ng katawan, huwag ka munang gigising, masarap ang mahiga. Sabi ng katawan, sundin mo ang sexing yan, sundan mo siya at siya ay yung dapat na maangkin, sunod ka naman. Sabi ng mata mo, sundan mo, sunod naman ng mata mo. Sabi ng paa mo, tumayo ka, habulin mo, habol ka naman. Sabi ng sikmura mo, masarap lahat yung nasa hapagkainan, kahit marami pa sa likod mo sa pila, sa buffet na ito, kunin mo lahat. Kaya santambak yung nasa plato mong ganyan. Sinusunod mo yung katawan. Sabi niya, I beat my body and make it my slave. Because this body becomes the entry point to the dark side, so to speak. Do not seek and do not love prestige, prominence. To be well known is a horrible burden. Look at many people in the show business. They do everything to be known. And once they are known, they hide behind large, dark glasses. They pay so much for privacy
Because they know that to be known is a burden. Yung po mga gustong sumikat, hindi nyo palang alam ang bigat na dalhin ng pagiging kilala. Luke 20:46, the Lord speaking here, beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. Sabi, huwag nyo silang tutularan. Gusto nilang laging bida, laging sikat. Hindi ganyan ang dapat mangyari sa isang tao. And of course, do not be obsessed with pleasure. Huwag laging magharap ng sarap. Do not seek and do not love pleasure. Yun pong kwento tungkol doon sa maraming iba't ibang uri ng buto. May tumubo, may hindi. May tumubo pero hindi lumago. Luke 8:14. The seed that fell among the thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. The goal of going to church, the goal of Christian life after being saved through faith in the Lord Jesus, is to grow and mature and to be like Christ. But many people do not mature because they love pleasure, not discipline. Sinasabi ko lagi, para po mag-mature, dapat may ministry ang isang tao. Pero iba, ay naku, mahirap yan. May mga meeting, may demand sa oras mo, makakabawas sa iyong free time, sa iyong sariling kagustuhan, so wag na lang. So they end up not maturing at all. Do not be obsessed with pleasure. Pleasure is ephemeral. It is fleeting. Tulad nyo, paypayan kayo ng paypayan, ba't ayaw nyo tumigil? Dahil sa isang paypay mo may hangin, tas wala na uli, kaya uulitin mo ulit, tas uulitin mo ulit, ulit ka ng ulit ng ulit ng ulit. And sometimes, the calories you burn by moving your arm makes you hotter than the wind and swift of wind that it brings to you. But it's not immoral to fan. So sige, magpaypay kayo na magpaypay. Di bale. Ang sinasabi ko lang, sa isang paypay mo may sarap. Uulitin mo ngayon, kaya ulit ka ng ulit ng ulit. Ganun po ang sarap sa buhay. You always have to work so hard to keep experiencing it. And the moment that the stimulus is not there anymore, you are empty. Just like people who find comfort and happiness in watching, let's say, CDs and videos. So when the names are there, scrolling up the screen, and the show is ending, what do? Pop in another disc into your machine because you're empty and alone again. Because the things that we depend on for entertainment, for happiness, never last. While they may be enjoyed, especially if the Lord allows you to enjoy them and gives them to you, do not love them. Treat them as a dispensable item in your life. It's there, good. If it's not there, life is still good. Kaya maganda nga sabi ko yung mga nagka-camp, nagre-retreat, when you go back to basics, when you convince yourself that you can live without many things that you have been used to. Hebrews 11:25, even Moses is commended. He chose to be mistreated along with the people of God, rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Siya po'y lumaki sa royal court ng Ehipto, subalit minarapat pa niya at minabuti na makilala na isang Hudyo, isang Hebreo, at maging mistulang alipin na rin tulad ng kanyang buong lahi, kaysa siya ay magpasasa sa mga sarap sa Ehipto na kadalasan ay maraming kasalanang kasama. Do not be obsessed with youth and with physical beauty. Husbands are enjoined by the Bible, sabi niya, be faithful to the wife of your youth. It is not to the youth of your wife. Very clear, to the wife of your youth. So that if your wife grows older, especially if she looks old because of you, continue to love her. Sometimes some women are deceived and are actually obsessed and oppressed by this culture that tells them that they must look forever young. But how can you defy the forces of gravity for long? Gravity will win. So kailangan tayo sobrang obsessed dyan. Kung talagang 70, 60 ka na, natural, may konti ka ng puti, napaka-abnormal naman na itim pa rin lahat ang buhok mo. Napaka-abnormal na niwala man lang kulubot ang iyong mukha. But when you age, and when you look older, but that is backed up by wisdom,
by so much love and services we have rendered to people and to God, our old age looks become a passport to glorifying God. Hindi baling nagmumukhang matanda ang tao basta may pinagkatandaan. Basta may pinuntahan ang kanyang pagtanda. Hindi pagbuka ng kanyang bibig ay puro walang katuturan naman ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Dapat talaga siya magmukhang 10 years old. 1 Peter 3:3-4, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Hindi po sinasabi sa mga babae na magmukha na lang kayong losyang o tiriringgay. Sinabi, magandang-maganda kayo. God is God of beauty. Pero kung ang ipinagmamalaki nyo lang na kagandahan, 3 oras kayo nagtirintas. Naganggasantol ang mga perlas ninyo, kaya pala nagkakandaubusan ng perlas sa Mindanao, suot nyo lahat ngayon. No? Kung yan lamang at wala namang iba sa kalooban, bali wala. Kanya, ang tunay na magandang kagandahan, bukod sa nakikita ng mata, ay yung kagandahan ng kalooban. Don't get this scripture wrong, kasi akala nila to be Christian is just to look as if nature has devastated and left you like that. It's good to be well appointed. But if that's all that there is, then that's not much. He says, instead it should be that inner self, which is precious in God's sight. At hindi masyadong magastos yung beauty care na yon. Hindi masyadong mahirap gawin. Affordable to all. Ano po ang challenge sa ating pinag-uusapan mula pa kanina? What you desire to have. What you desire to keep. What you fear to lose will become your master. Ano man ang gusto nyo at hinahangad na makamit, hinahangad na huwag mawala, yan ang inyong magiging amo. Kaya may mga tao, may payong, ang ganda-gandang payong, ayaw gamitin pag umuulan dahil baka kalawangin. Amo ang payong. Ang ganda-ganda ng sapatos, huhubarin, maglalakad sa baha, di bali na makatungtong ng mga basag na bote, na mga bakal na matatalim, huwag lang mabasa si sapatos. Yan ang sinasabi nating amo ang mga gamit. Bibili ng magagandang sofa, tatakpan ng kapote, at tapos uupo sa monoblock. Magpapagawa ng magandang kusina, ayaw gamitin, at doon nandun sa dirty kitchen. Magkakaroon ng magagandang plato, pagkatapos kumakain sa mga lata-lata at sa tansan. Kasi baka mabasag ang plato. Bibili ng magandang kama, at pag nagusot ni mister, pababangunin pa si mister para ayusin ang nagusot, kaya sa iba na lang kama nahihiga. Sa kama ni kumare na pwedeng magusot. Tayo po ba yung mga alipin ng mga bagay-bagay? Tatandaan po natin, hindi ko sinasabing maging bulag sa kayo. Pero pag meron tayong mahalagang bagay na ibigay ng Diyos, enjoy it. Pero kung nawala, after your best efforts to keep them, ituloy ang buhay. Life goes on. Something's lost and something's gained in everyday life. You cannot keep everything. You have to unload. Your hands must be free of all blessings so that they have space for new ones. May nawawala sa pang-araw-araw na buhay. Tulad ng mga dahon ng puno, kung ayaw nilang maglaglag ng lumang dahon, walang espasyo para magkaroon ng bago. There is constant renewal in life. You cannot hold on to things forever. They have to be left behind. Be free. Do not desire. Do not be attached. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Your desire, your passion will make you possessive. Your desire will make you selfish. It will make you jealous. It will make you suspicious, worrisome, and afraid. Your fear of loss can lead you on the path to your dark side, to our sinful nature.
James 4:2-3. You want something, but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So this is the reason why many people lack many things. Because they don't ask God. And even if they did ask God, they're asking with wrong motives. So God doesn't give to them. Be free from desire. Be free from attachment. And you will have no loss to fear. Gaano tayo magiging kalaya, mga kapatid, kung hindi tayo natatakot mawalan? Lalaya ka. Magsusuot ka ng magandang alahas, tapos sapo-sapo mo at may kasalubong ka dahil baka agawin. Magsuot ka na lang ng mga Tupperware, pwede na. Agawin man nila, hindi bale. Huwag lang yung lamang siniguelas. Magpapagawa ka ng kaganda-gandang bahay, tapos kayong mag-anak hindi na makalabas ng sabay-sabay dahil kailangan may magbantay parate. Why are you inventing a master? Why are you creating an amo in your life? Tsaka yung tao, bantay ka ng bantay. Mga misis, ayaw kayong uwiin, hayaan nyo. Uubos ka ng pera para sundan siya ng sundan, nasaklan mo na lahat ng taxi hanggang manawag pagkasirang, kasunod ka. Nawalan ka na ng asawa, nawalan ka pa ng personal na buhay. Bakit mo ba pinipilit sumiksik sa'yo yung ayaw? After you have done what you could, kung ayaw niya, you both lose, but he loses more. Do not be the satellite of anybody, even if this was your spouse. Lahat na ng mga gagawin mo, lumalakad ka ng paluhod para ka lang balikan. Sa palagay mo ba sa iyong pagmamakaawa na balikan ka, pag binalikan ka nga, igagalang ka pa? Binalikan ka nga pero alila ka na lang, lagi ka na lang sinisigaw-sigawan. Di wag na lang. Kasi sobrang ibinigay ang puso. Pastor, kasi po nahulog ang loob ko. Bakit ba nahulog ang loob mo? Araw-arawin po ba naman akong bigyan ng chiclet? Noong ikalimang araw, talagang love na love ka na siya. Ganoon naman talaga yung pagpapaibig. Bibigyan ka lang ng chiclet na 5 araw na sunod-sunod, in love ka na. Sa susunod, ibinibigyan mo na sa kanya ang hikaw mo. Yan kasi sobrang emosyonal. Sobrang romantic. Kawawa. Hahabol-habol. Kailangan ng tao mayroong sariling kahulugan ng buhay niya, whether or not there are other people around. Do not build your world around one person. Because if this person leaves you, your whole world will crumble. Do your marital duties. Be loving, be nice, be kind. But love God above all. Kawawa ang mga tao na ang number 1 sa buhay ay tao lamang. Kawawa. Hindi ko naman masabi yan doon sa mga humahagulgol sa harap ko. Ikaw kasi sobra ka naman na in love Ayan katuloy. Dahil hindi ka mauunawaan, akala kontrabida ka. Paano mahilig manood ng mga telenovelang puro pag-ibig? Mahilig magpatugtog ng mga love song na naman. Sobra tuloy na obsessed with romance. And then we are not able to develop our loving relationship with God. So be free from desire and detachment, and you will have no loss to fear. What is the answer to enslaving desire? Matthew 4:8-11 gives us a glimpse into a possible answer. Again, the devil took him, meaning the Lord Jesus, to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Ang kapal naman ng dyablo. Sabi kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ito lahat kung ikaw ay yuyuko sa akin at sasambahin mo ako. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. What is the way to be free, brothers and sisters? Worship God. Don't worship men, people, women. Don't worship your loved ones. Don't worship things. Don't even worship ideals and isms. Worship God, and you will be free. And in that sentence also, dalawa lang yan, subject and predicate, dalawang words. Worship God, meaning you worship God. You don't just treat God any way you want.
but worship God. Because when you truly worship God, there will be not enough space for other idols, for other things that can become the entry point for your sorrow. Put God first, and everything and everyone else will fall in their right places. Huwag sobrang ibigin ang mundong ito. Kawawa kayo. Learn a certain detachment by being attached to God. Kailangan umiinog ang mundo natin sa ating Panginoon. While we have family, we have friends, we have endeavors, we have businesses, we have livelihood, all these are but temporary. One time, the Lord was asked, sino po ba sa maraming naging asawa na namatay isa-isa, nag-asawa uli, namatay, nag-asawa, namatay, pagdating doon sa kaharian ng langit, sino pong asawa niya? At napakalino ng sagot ng Panginoon, wala na siyang asawa doon. So yung asawa niyo ngayong katabi niyo, ang totoo lang, hindi niyo na siya asawa sa kabilang buhay. Pero huwag niyo namang itakwil ngayon pa lang. Mahalin. Pero huwag payagan ng sinuman na maging Diyos ng ating buhay. Let's do our human duties, but let's not forget our relationship with God. Be free in Jesus. Sa inyo, paano ko gagawin yan? Kaya ko ba yan? Philippians 3:8. What is more? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. What do you love to have? What do you love to keep? What do you fear to lose? Beware of that which you love too much. Sabi din ng character sa movie na ito, and I like to quote because it has great biblical truth, attachment leads to jealousy. Train yourself to let go of everything you fear to lose. And if I may add, you will be free. You will be free in Jesus because the truth sets free. Heavenly Father, we thank you for who you are. That you can be our number one. You can be our everything. Palayain mo kami, Panginoon, sa sobrang pagkakasangkot sa tao at sa mundo, na kumisay nalalampasan pa ang aming relasyon sa inyo. Ihanda mo kami sa lahat ng maaaring mangyari at mawala sa aming buhay. Basta't kayo, Panginoon, ay naroon at hindi nawawala, natitiyak namin na kaya naming lampasan ng anumang bagay. Because we can do all things through you who give us strength. Mga kapatid, tayo yumuko sa namandalit tumanahimik at magbulay-bulay. Do you have an Isaac in your life? Meron ba kaya na tao o bagay na maaaring nalilito na tayo na yun ang number one sa buhay natin? Hiningi tuloy ng Diyos para lang mapatunayan na hindi nga totoo yun. Who or what could be your Isaac? May we be like Abraham, who passed the test because he was willing to obey God, even it could have meant losing his son. Mahirap gawin, mahirap sundin, pero mas mahirap hindi gawin at mas mahirap hindi sundin. Because when God is with us, we can accomplish anything. Dear Lord, teach us. Let us see ourselves through the mirror which is your word. Turuan mo kaming ibigin kayo higit sa lahat, higit kanino man. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag sumamba sa mga bagay na nagpapasama ng aming ugali, nagpapapangit sa mga relasyon namin sa kapwa, lalo sa inyo. Set us free, O God. We want to be free to give you number one place in our hearts. We don't want to be a slave of things and people. It is for freedom, for our freedom that Jesus died. Magbulay-bulay tayo sandali, mga kapatid. Let's bow before the Lord and ponder the realities of our life. If there's anything that enslaves you, declare freedom right now. In the name of Jesus. I am not asking you to be less human than God intended us to be, but only to be correctly humane. And not to forget the Spirit of God that is in our hearts, that is the eternal part of who we are. Be alone with God for a while, and let the Spirit finish this message and lead us to practical applications in our daily life.